Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi JCM Pete, Lodi Cagayot, Lodi Roel Cloma, Aisen Sotelo, Lodi Rick Arden Angcolada, Lodi Joselito Badong, Lodi Maria Grace Nesnya, Lodi Bye Bye Bye. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-siyam-na-put-pitong kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiting sinabi ng babae na ang lalaking yon. Siya kaya ang narito kanina. At sinigaw nito sa mga alagad nito na makinig kayong lahat, nakasuot siya ng robe, mga 180 sentimetro ang tangkad niya. Dagdag pa nitong nakangiti na hanapin niyo siya ngayon din. Hindi naman makapaniwala ang mga ito sa kanya na napatingin na lang. At lumapit ang isa sa babae at sinabi na squad leader. Daang-daang lalaki ang mukhang ganoon. Kailangan natin ng mas tiyak na detalye. Tumugon ito sa kanya na may nanlilisik na mata at sinabi na ano ngayon? Hindi niyo ba kaya? Sinasabi mo bang hindi maganda ang pagkakalarawan ko sa kanya? Nabiglang natahimik ito. At pagkatapos ay mabilis na mga nagsitakbo habang sinisigaw na hindi po, squad leader. Susundin namin ang utos niyo. At sinabi nito habang nakakrus ang kamay sa kanyang katawan na ang kapal ng mukha niyang magtago sa akin. Ang isang katulad niya siguradong masamang tao. Kaya siya tumakas. Patay ka na ngayon. Lumipat ang eksena kung saan ang ating bida ay naglalakad sa gilid ng mataas na pader. Sinasabi niya na baliw ang babae iyon. Siguradong may topak siya. Tumingin sa kanyang hawak na bloodless at sinabi na pero sige na nga. Kailangan ko munang dumaan sa Sichuan Tangklan. Kailangan ko lang namang makipagkita sa pinuno ng Wudang, kaya malamang hindi na ako masasangkot pa dun sa babaeng yon. Diba? Sinabi pa niya na ang Dark King. Nagustuhan ko siya kahit kasapi siya ng Orthodox sect. Iniisip ko kung medyo lumambot na siya ngayong medyo matanda na siya. Napatigil siya nang may mapagtanto at sinabi sa isip na teka. Hindi ako si Heokrion Mugang. Makikipagkita ba naman siya sa isang katulad ko? Napatawa na lang siya at sinabi na siguro naman makikipagkita naman siya sa espada ng Wudang. Siyempre, ako ang kinatawan ng Wudang. At nang makarating na siya sa trangkahan, sinabi sa kanya ng tagabantay na hindi maari. Umalis ka na. Hindi naman makapaniwala ang ating bida at sinabi na ano. Huminga ang tagabantay at sinabi pa sa kanya na hindi kita pwedeng papasukin. Wala kang ang suot na damit ng isang Taoist, paano ka naging Wudang Daoshi? Tumayo ang balaihibo ng ating bida sa inis at ipinakita ang token niya sinisigaw na ano. Hindi mo ba nakikita itong yinyang plake? At ano ngayon kung wala akong suot na Taoist robe? Wala bang kalayaan ang mga Daoshi sa pananamit? Binigyan siya ng token ng tagabantay at sinabi sa kanya na kumuha ka na lang ng tiket sa pila at maghintay. Magpapadala ako ng mensahe. Nanginginig na sa galit ang ating bida at naglalabasan ang ugat sa muka. Sinasabi niya sa isip na tama, hindi naman ako nandito para makipag-away. Maghihintay ako. Dagdag pa niya na tatakbo agad iyon pag narinig niyang hinihintay siya ng espada ng Wudang. Sinabi pa niya sa isip habang naghihintay na makikita siya sa isang tabi ng upuan na tatakbo agad siya papunta rito. Ako ang espada ng Wudang. Paubos na ang mga tao, ngunit ang ating bida ay naroon pa din. Sinasabing muli sa isip na talaga bang tatakbo siya ng mabilis papunta dito. Halos namunti na ang mga mata niya sa kahihintay na sinabi pa niya sa isip na ito ay nakakabwisit. Habang papalapit na sa kanya ang tagabantay, nabuhayan siya at napasabi sa isip na sa wakas. Ngunit ang sinabi sa kanya nito ay hindi na kami tumatanggap ng bisita ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Malakas na napasigaw ang ating bida na ano. At sinara na nito ang trangkahan na sinabi pa sa kanya na paalam. Habang inunat ng ating bida ang kanyang kamay, sinabi niya na sandali lamang. At naiwan na lang ang ating bidang mag-isa na hindi makapaniwala. Sa likuran ng pintuan tumatawa ang mga ito at sinabi na espada ng Wudang palaha. Sinungaling na salbahe. Ang saya magbiro sa kanya. Masayang sinabi rin ng isa na hindi pwedeng dumaan dito ang mga sikat na tao. May secret code para sa kanila. Habang masaya ang mga ito na naglalakad, sinabi pa ng isa na nagkunwari pa siyang espada ng Wudang. Kupal siya. Bagay na bagay sa kanya. Dagdag pa ng isa na hayaan mo na siya at uminom na lang tayo.
Tiningnan ni Jinmu ang saradong tarangkahan at ang paligid nito. At napasabi siya na wala ng tao. Lahat ng naghintay ay bumalik na at ang mga nagbabantay sa tarangkahan ay pumasok na. At ang natira na lang ay ako. Makikita ang muka niya na sinasabi na 6 na oras. Ako ay naghintay ng 6 na oras. Sinabi pa niya sa isip sa harapan ng trangkahan na dapat ko bang gibain ang mga pader na to at tawagin ang leader. Itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao at sinabi pa niya sa isip na nag-aalala ako. Ang inis ko ay nauwi na sa galit. Hindi. Bilang disipulo ng Wudang, hindi ko pwedeng gawing kalaban ang isang miyembro ng Orthodox Murim Alliance. Saka, ako lang din ang matatalo. Napahawak siya sa ulo at napasigaw sa inis, sinasabi niya na nakakabwisit talaga ito. At napatigil siya sa pagsigaw nang may tumawag sa kanya, sinasabi na hoy ikaw dyan. Nagtataka naman siyang dahan-dahang lumilingon. Ito pala ay yung babae na naghahanap sa kanya at sinabi na bakit ka naririto. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na ang baliw na babae kanina. At mabilis na lumapit sa kanya ang babae at sinabi na buong araw kitang hinanap, tapos andito ka lang pala. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na puta naman, ayokong makita siyang muli. Hindi niya ito pinansin na sinasabi pa niya sa isip na tama, hindi naman tatakbo ang Silver Longsword o Bloodless. Kailangan ko munang pumunta sa Qincheng. Nagulat ang babae nang hindi siya pinansin ng ating bida. At sinigaw nito sa ating bida na iniisnab mo ba ako? Hindi mo ba ako naririnig kahit kaunti? At pagkatapos ay itinuro siya at sinabi sa mga alagad niya na ano bang ginagawa niyong lahat. Hulihin niyo ang kahina-hinalang gagong yan. Pagkasabi niya sa mga alagad, ang mga mandirigma kasama niya ay tumayo sa isang mahabang linya na humaharang sa harapan ni Jinmu. At sinabi sa kanya ng babae na mula sa kanyang likuran na, hinanap ka namin kung saan-saan. Hindi ka namin pwedeng basta-basta pakawalan. Makikita ang muka ng ating bida na bumabakas ang ugat sa muka na naiinis, sinabi na ha. Sumimangot ang mga kilay ni Jinmu. At tumingin ng may inis sa mata na sinabi niya na kanina gusto kong pumasok, pinaghintay niyo ako ng ilang oras. Ngayon namang gusto kong umalis, ayaw niyo akong paalisin. Inaasar mo na ako buong araw na. Tumawa ang babae sa kanya at sinabi na alam mo ba kung nasaan ka? Walang sinuman ang ligtas sa batas ng Sichuan Tangklan. Ilantad mo ang pagkatao mo. Ipinatong ng lalaking alagad ng babae ang kanyang kamay sa balikat ni Jinmu na may ekspresyong wala siyang magagawa. Sinabi ng ating bida sa kanya na alisin mo yan. Tumingin ito sa kanya habang sinasabi na sumama ka sa amin. Tiningnan ni Jinmu ang kamay na humawak sa kanyang balikat gamit ang kanyang malamig at lumulubog na mga mata, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa may-ari ng kamay. At muling sinabi sa kanya na ang sabi ko alisin mo yan. At ilang sandali pa ang kamay nito na nakahawak sa balikat ni Jinmu ay hinawakan niya ito at gumuhit ang katawan niya ng malaking bilog sa hangin. Nagulat ang babae na napasabi sa kanyang isip na siya ay mabilis. At ang pinaikot niyang lalaki sa hangin ay itinapon niya sa mga kasamahan nito. Hindi lang ang babae ang nagulat. Ang mga mandirigma kasama niya na humarang sa harapan ni Jinmu ay nanlalaki ang mga mata. Mabilis na lumapit sa kanya ang babae habang sinasabi sa kanya na ikaw. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang galit na pilit niyang pinipigilan ay malapit ng sumabog. At tumingin si Jinmu na may inis sa muka na tumugon na alam ko. Ito ang sobrang nakakainis na Sichuan Tangklan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang babae ng seryoso na ano ngayon? Kayo nga ang unang humarang sa akin at unang naglabas ng mga espada niyo. At pagalit pa niyang sinabi sa babae na talaga ako ay inis na ngayon, kaya mas mabuti pang umalis kayo. Bago pa lumala ang sitwasyon. At dito na po nagtatapos ang ika-97 kabanata. Ika-98 kabanata sa pagpapatuloy. Magkaharp silang nagkatinginan na may uyamot sa muka ang ating bida. Na napasabi naman ang babae sa kanyang isip na nakatingin sa ating bida na wala pa akong nakitang ganitong katapang na tao sa harap ng Sichuan Tangklan, hindi siya natatakot o kinakabahan. Parang siya pa yata ang nangakit sa akin. Napakaastig naman niya. Na makikita ang muka ng ating bida na seryosong nakatingin sa kanya. Lumalalim ang ngiti ng babae sa kanyang labi na ito ay tumatawa. At sinabi sa mga alagad nito na ano pa ba ang ginagawa niyo? Dakpin siya.
Mabilis na sumugod ang mga ito sa ating bida na napapalibutan siya. Dahil sa utos na dakpin lang siya at hindi patayin. Hindi binunot ang armas ng mga ito. Ang 5 kamay na hahablot sa kwelyo ng ating bida na lumilipad papasok. Bahagyang itinaas ni Jinmu ang kanyang paa. Ang una ay isang magaan na sipa sa baba. Kasabay nito, nahati sa 4 ang kanyang mga paa na nagdulot ng pagbabago at ang mga mandirigma ng Sichuan tangklan na sumugod sa kanya ay lumipad pabalik na parang nagkalat na mga talulot. Mas lalong nagulat ang babae nang makita niya na ang mga alagad niya ay mabilis na napatumba niya. Sinasabi sa isip na tinalo niya sila ng isang sipa lang. Lahat sila ay nasa itaas ng manifestation key realm. At napawikan ng seryoso ang ating bida na sinabi ko naman sa iyo, di ba? Napabayaan mo na ako. Na malakas niyang pinasabog ang lupa. Ang pagtadyak ni Jinmu ay nag-iwan ng malalim na marka. 12 ng piraso ng lupa ang nahati at sumabog na parang sapot ng gagamba sa paligid nito. Ang mga nakapaligid sa kanyang mga mandirigma ng tangklan ay natumba na parang nakaharap sa isang lindol. Ang mga tipak ng bato ay tumalbog sa lahat ng direksyon. At ang bawat isa sa kanila ay tinatamaan nito. At isang lalaki naman ang humarang upang hindi tamaan ang kanilang squad leader. At pagkatapos makikita ang mga ito na mga nakahandusay sa lupa na winasak ng ating bida habang dumadaing ng sakit. Napatingin ng seryoso ang babae sa kanya habang ang humarang ng mga tipak na bato ay umuubo. Sinabi pa nito sa isip na hindi siya gumamit ng dark energy arts o lason pero napabagsak niya ang lahat ng magagaling na mandirigmang ito mag-isa. Mukha pa siyang kasing edad ko lang. Namangha ang babae na nanlalaki ang mga mata na parang patak ng tubig. At sinabi sa kanya na ang galing mo. Lubos akong nahulog sa iyo. Bumuntong hininga si Jinmo na napagod sa kung anong dahilan dahil ayaw na niyang masangkot pa. At sinabi niya na sa wakas, medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko. Hindi ako kung sinong kahina-hinalang tao. Ako pa nga ang masasabing biktima rito. At sinabi niya sa kanyang isip na sila naman talaga ang nagsimula. Pero, dapat na siguro akong tumigil. Delikado kung magiging kaaway ko pa ang Sichuan tangklan. Ibinaling ng ating bida ang kanyang katawan at sinabi na bahala ka na. Ano bang silbi ng paliwanag ko sa gaya mong bata? Masiglang tumingin ang babae sa kanya at sinabi na saan mo balak pumunta. Dagdag pa niya ng ayon na tinalo mo ang mga tauhan ko, hindi mo ba sa tingin kailangan mo ring makipaglaban sa akin, ako ang squad leader nila. At isa pa. Naging interesado ako sa iyo. Tiningnan ni Jinmu ng isang kilay niyang baluktot. At sinabi na hindi ako maghihinay-hinay sa iyo kahit babae ka. Hindi kita palalampasin dahil lang sa kasarian mo. At sinabi niya sa isip na baliw na ba talaga siya. Nakakuyom ang isang kamao ng babae habang nakabuka ang isang kamay nito sa unahan sinasabi na mas mabuti. Lalo tuloy itong gumanda. Sumusugod na ang babae sinasabi na hindi mo ako kilala ng mabuti kaya huwag kang magpahinay-hinay sa akin. Mula sa looban ng tangklan umabot ang pagyanig ng kanilang paglalaban na makikita ang tasang umaalog. Pinigilan ito ng kamay ng isang tao habang sinasabi na anong tunog yon. May gumagamit siguro ng dark energy arts. Dagdag pa ni Sichuan tangklan leader, Dark Emperor na si tangklan na pero sigurado akong sinabi kong huwag. Mag-eksperimento ng pampasabog sa gabi. At isang mabilis na lalaki ang tumatakbo at mabilis na yumuko sa harapan ni Tangwi na sinasabi na pinuno ng angkan. May kaguluhan sa main gate. Napasabi si Tangwi na sa main gate. Napakunot ng noo ito at sinabi na sila ba yung mga misteryosong tao na dumating sa Sichuan nitong mga nakaraang araw. Habang malalim ang paghina ng tagaulat sinasabi nito na isa lang siyang tao, kaya sa tingin ko hindi ganoon. Dagdag pa nito sa kanya na mas ikinagulat ng muka niya na ang yaong lady rin ay naroon. Na napasabi ito ng ano. Ang kamao niyang itinikom ay hinampas sa tasang nasa gilid niya sinasabi na sino ang nagkalakas ng loob na iyon. Tumayo ito at sinabing may galit sa muka na ang sabi mo diba sa main gate. Pupunta na lang ako roon. At lumipat sa labanan ng dalawa na tila nalulugi ang babae sa ating bida. At pagkatapos mabilis na namang itong sumugod sa kanya. Tumalo nito sa ere na gagawa ng suntok sa ating bida na makikita ang mga pasa nito sa muka. Mabilis na naiwasan nito ng ating bida na tumama lang sa hangin ang suntok nito na lumampas sa ating bida. At isang malakas na tuhod sa muka ang pinakawalan ng ating bida sa babae. At pagkatapos mabilis na dumistansya ang ating bida sa kanya na dumadaing ito ng sakit.
Makikita ang muka ng babae na nakapikit at puno ng gasgas ang muka sinasabi na grabe, ang sakit nun. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi sa isip na di na nakapagtataka kung bakit may lason sa palayaw niya. Sobrang pursigido talaga siya. Hindi ko man ibinigay ang buo kong lakas pero hindi rin ako nagbiro. Sa ganitong lagay kung sa iba. Matagal nang bumagsak ito. At sinabi ng ating bida sa kanya na tama na. Mamamatay ka na kung babanatan pa kita. Tumugon itong naiinis at sinabi sa kanya na ano ang sinasabi mo. Tuloy lang. Ang saya-saya ko na ngayon. Ngumiti ito sa kanya at sinabi na hindi mo naman ako papatayin. Mukha ka namang hindi kaaway ng tangklan. Dagdag pa niya habang makikita. Ang mataas na pader na kung kaaway ka talaga, hindi ka sana ganun katapang na dumiretso sa main gate. At hindi ka rin basta-basta aalis ng ganun. At ang mga mandirigma ko ay nasugatan lang. Wala kang pinatay ni isa sa kanila. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nagbabakasan ang ugat sa muka na putsa. Ang tagal mo bago na-realize yan. Sinabi pa ng babae sa kanya na makikita ang isang mata nito ay maga. Na alam mo, ito ang unang beses ko talagang lumaban ng todo. Lahat ng tao, puro iwas lang sa mga atake ko at hindi nakikipaglaban ng maayos dahil takot silang masaktan ako. Kumulot ang noo ni Jinmu na tumingin sa babae, sinasabi niya sa isip na puro iwas lang ang babaeng ito. Na malamang may project key. Pinagpapasensyahan ko lang siya dahil babae siya. Talagang bulok ang mga tao sa tangklan. Tumagilid siya ng tingin at sinabi sa babae na sa totoo lang, ayoko nang ipagpatuloy ito, magkakaproblema lang ako kung kamumuhian ako ng tangklan dahil sayo. Hindi makapaniwala ang babae at sinabi sa kanya na ano ba to? Binugbog mo na nga ko ng ganito kalala. Sinabi pa sa kanya ng babae na hindi pa nga natin alam kung sino ang nanalo. Hindi ko hahayaan na tapusin mo ito ng ganito. Ngunit isang malakas na sigaw na mula sa itaas ng pader ang nagbigay pansin sa kanilang dalawa na sinisigaw na tama na yan. Na ikinagulat naman ito ng ating bida. At napatingin siya sa itaas at sinabi sa isip na ang taong iyon ay si Tangwi. Napasalubong naman ng tingin ang babae na sinabi na ama. Nagulat ang ating bida na mabilis na napatingin dito at napasabi na ano. Na sinabi niya sa isip na ama niya si Tangwi. At mula sa itaas sinabi sa kanya ni Tangwi, pinuno ng sasyon tangklan, na ang kapal ng mukha mong bugbugin ang mahal kong anak sa mismong harapan ng pangunahing tarangkahan ng tangklan. Tiningnan siya ng masama nito na sinabi pa sa kanya na sino ka bang walang hiya ka. Napasabi naman ang ating bida sa isip na talaga palang ama siya ng babaeng siraulong ito. At dito na po nagtatapos ang ika-98 kabanata.